Isang gabi malapit sa maliit na pulo ng Ireland na Aron, may lumabas na parang flare sa madilim na langit. Nakipag-ugnayan ang crew ng malapit na bangkang pangisda na si Harvester sa Coast Guard, ngunit tinanggihan nila ang anumang signal ng distress. Naakit ng curiosity, lumapit ang mga marine sa lugar kung saan nahulog ang celestial object. Isa-isa silang umakyat sa deck at nawala sa tubig. Kinabukasan, nagising si Officer Shanos na may malubhang hangover nang dumating ang isang babaeng pulis sa pulo, na mula sa Dublin, si Lisa Nolan. Gusto niya ang tahimik at magandang pulo kung saan tila hindi mangyayari ang isang nakakatakot na bagay. Si Kieran ay sumundo sa kanyang sasakyan at agad napansin ni Lisa ang kalagayan ng kanyang bagong kasamahan. Dinala siya nito sa kanilang pinagtatrabahuhan. Samantala, natuklasan ni Dr. Glean ang mga patay na balyena sa baybayin na may mga nakasisindak na sugat sa kanilang katawan. Nakilala ni Lisa ang kanyang mga bagong kasamahan, kahit na nagulat si Kieran sa kanyang pagdating, pero ang utos ay utos. Habang, natagpuan ng mangingisda na si Patty Barrett ang isang kakaibang nilalang na may asol na tentacles sa kanyang lobster trap, na umuusok ng masangsang na likido kay Murphy, ang kasamahan ni Patty. Nagtataka ang mga mangingisda dahil hindi pa nila nakikita ang ganitong nilalang. Kasabay nito, pumunta ang mga pulis sa baybayin na tinawag ni Dr. Glean. Sinalubong sila ni marine ecologist Adam Smith, na nag-explika na ang mga nilalang sa dagat ay minsang napapadpad sa dalampasigan, ngunit ang mga sugat sa kanilang katawan ay dulot ng mga atake sa dagat, hindi dahil sa pagbangga sa mga bato. Dinala ni Patty ang nahuli niyang nilalang pauwi at inilagay ito sa bathtub. Inorganisa ni Kieran ang pagdadala ng bangkay ng balyena sa laboratorio para mapag-aralan ito ni Smith. Habang naghahanda ang mga manggagawa na umalis sa dalampasigan, may isa sa kanila na nakakita ng kakaibang bilog na bagay sa buhangin na kahawig ng itlog ng hindi kilalang nilalang. Inilibing niya ito at agad na inatake ng isang hindi kilalang nilalang na humila sa kanya papunta sa dagat. Ang boss ng manggagawa ay nagpunta para hanapin siya ngunit walang natagpuan. Samantala, nagkita sina Kieran at Patty sa isang bar sa lokal na hotel habang nakikinig sa balita tungkol sa pagkawala ng crew ng isang fishing schooner noong nakaraang gabi. Sinabi ni Patty sa pulis na si Lisa ang tungkol sa halimaw sa dagat na nahuli niya sa umaga, ngunit hindi siya naniwala at umuwi na. Sa oras na iyon, narinig ni Murphy ang kumakatok sa pinto at tumingin kung sino ito sa ganong oras. Sa likod ng pinto ay ang mangingisda na si Cooney na kumikilos ng kakaiba, parang inaanyayahan siyang sumayaw. Lumabas si Murphy at agad na nahatak papunta sa bubong ng bahay. Sinubukan ng asawa ni Murphy na magtago sa loob ng bahay, ngunit bago siya makasiguro sa chimney, may humila sa kanya pataas dito. Samantala, kumatok si Kieran sa pinto ni Lisa. Napagtanto ng babae na labis siyang nalasing at iminungkahi na magtapos na lang siya ng gabi sa bahay. Napansin niyang kakaiba na siya ay umiinom araw-araw habang hindi maintindihan ni Kieran kung paano ang isang tao ay maaaring ganap na umiwas. Nang marinig niyang oras na para matulog si Kieran, nahulog ito sa kanyang pagkakaidlip. Samantala, bumalik si Patty sa bahay, pumasok sa banyo, at sa halip na ang nahuling nilalang, nakatagpo siya ng itlog. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng mabahong slime sa dingding. Biglang bumaba ang mga tentacle mula sa kisame, at isa sa mga ito ay humawak kay Patty, at pagkatapos ay inatake siya ng halimaw. Pero nagawa ng mangingisda na tanggalin ang mga suckers at tapakan ang nilalang hanggang sa mamatay ito. Sa umaga, pinayuhan ng may-ari ng hotel si Lisa na bigyang pansin si Kieran, isang byudo na hindi makalimot sa kanyang asawa, kaya siya umiinom. Pero maaaring magkaroon si Lisa ng pagkakataong ituwid siya. Pumunta ang dalaga sa istasyon kung saan iniwan niya si Kieran noong nakaraang gabi, dahil hindi niya alam ang kanyang address at hindi siya makasama pauwi. Sa oras na iyon, tumawag si Patty na may balak na humingi ng gantimpala para sa halimaw na pinatay niya, na dinala niya sa laboratorio ni Smith sa umaga. Tinawag ni Patty itong grabber, kahit na tumutol si Smith sa ganitong pangalan dahil dapat itong sumasalamin sa species ng hayop. Wala siyang ideya kung ano ito dahil hindi pa niya nakita ang ganitong nilalang at hindi siya sigurado kung patay na. Ipinakita ni Smith ang dila ng nilalang na tumatalon na parang frog at puno ng mga butas kung saan ito sumisipsip ng dugo, katulad ng mga bihirang deep sea vampire squids, ngunit ang nilalang na ito ay nagbibigay ng impresyon na ito ay alien. Ipinakita ni Smith kung paano kumikislap ang balat nito kapag nabura ang slime at sinabing kailangan ng organismo ng dugo at tubig upang mabuhay. Agad na nagtanong si Patty kung maaari itong ibenta sa eBay, ngunit ipinatigil siya ni Smith na mag-isip tungkol dito. Ang specimen na ito ay napatunayang buntis na babae ayon sa itlog. Nang maglaon, iminungkahi ni Kieran na ang nilalang ay maaaring may kaugnayan sa mga pagkamatay ng balyena, ngunit nagdududa si Lisa dahil mas maliit ang nilalang kumpara sa mga patay na hayop. Ilang sandali ang nakalipas, natagpuan ni Kieran at Lisa ang sasakyan ni Cooney malapit sa bahay ni Murphy, kung saan nakita nila ang kakaibang mga debris sa bubong. Umakyat si Lisa at nakakita ng mga piraso ng damit na isinusuot ng babae na namatay noong nakaraang gabi. Hinayla niya ito at isang bilog na bagay ang lumipad mula sa chimney, tumama ng direkta sa ulo ni Kieran.
Sumigaw siya sa sakit ngunit nanahimik nang makita niyang ito ay ulo ni Murphy na nakahiga sa harap niya. Ang doktor na dinala ng pulis ay natatakot sa natagpuan at hindi makapagsimula ng hula kung sino ang makakagawa ng ganitong bagay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Patty na dinala ang mga pulis pauwi at ipinakita ang sirang dingding ng kanyang bahay. Sa bathtub na nasa lawn, inilatag ni Kieran ang mapa at minarkahan ang mga lokasyon kung saan nangyari ang mga insidente. Lahat sila ay nasa parehong bay, na nagmumungkahi na may isang lalaking nilalang na nakatira doon. Naalala ni Patty ang mga itim na bato kung saan may kuweba at nagpa siya ang grupo na pumunta doon. Pumasok sina Kieran at Lisa sa kuweba at hindi nagtagal ay natagpuan ang fishing vest habang natagpuan ni Patty ang ilang itlog sa buhangin na handang mapisa. Sa loob ng kuweba, sumigaw si Kieran at natakot si Lisa. Biglang lumitaw ang isang higanteng alien na pusit sa harap nila. Tumakbo ang mga pulis at kinuha si Patty habang papunta. Nang maglaon, sinubukan nilang tumawag para sa tulong ngunit tanging nang si Lisa ang nagpapatunay sa panganib, saka lang sila tinanggap ng seryoso. Mabilis silang nagmadali sa laboratorio kung saan napag-alaman ni Smith na ang mga balhina ay pagkain ng mga nilalang na ito. Ibuhos ni Kieran ang isang madaling magliyab na halos sa mga labi ng babae, naniniwalang darating ang lalaki para sa kanya. Sinindihan niya ang katawan, ngunit agad na nag-activate ang sprinkler system na nag-apula sa apoy. Ang pagbabago ng temperatura ay nagbigay buhay sa patay na babae. Si Smith ay naghanda ng upuan, si Lisa ng kutsilyo, at si Kieran ng nakatagilid na magasin, ngunit hindi sila handa sa atake. Bimulot ng alien na pusit ng mga tentacle sa ulo ni Kieran, ngunit pinigtas ni Smith at Lisa ang nilalang, at biglang nagdura ng dugo ng tao at bumagsak na patay. Tinapos ng grupo ito kahit na nagdadalamati si Smith sa nawalang pagkakataon para sa isang mahusay na pagtuklas. Biglang nagtanong si Lisa kung ano ang kakainin ng mga bagong silang na nilalang kung ubos na ang mga balhina sa paligid ng pulo. Sa sandaling iyon, bumalik si Patty sa laboratorio at lahat ay namangha kung paano siya nakaligtas. Binanggit ni Patty ang kanyang jeta, ngunit biglang napagtanto ni Kieran na lasing si Patty. Ang mga nilalang ay kumakain ng dugo, at tila ang alkohol ay nagdudulot ng allergic reaction sa kanila, kaya ang mga tao ay kailangang makaligtas ng isang gabi sa pulo. Darating ang tulong bukas at ang mga nilalang ay wawasakin gamit ang isang uri ng bomba. Iminungkahi ni Kieran na tipunin ang lahat sa bar at magdaos ng malaking inuman. Sinabi nila kay Brian, ang may-ari ng bar, ang lahat at ipinakita ang isang piraso ng nilalang, kahit na hindi siya ganap na naniniwala sa banta, pumayag siya. Nakatakot si Lisa dahil hindi pa siya umiinom ng alkohol, ngunit nag-alok si Kieran na manatiling sober sa gabing iyon dahil tanging siya lamang ang makakapagpigil sa sitwasyon. Mamaya, kumuha si Lisa ng dosis at agad na nagsimulang manginsulto sa kanyang mga kaibigan matapos uminom ng homemade brew ni Patty. Siya ay nahulog sa pagkalasing. Kinuha ng doktor ang kanyang dugo at ginamit ito ng grupo upang pakainin ang bagong silang na nilalang, na namatay halos kaagad. Napagpasyahan ng grupo na dapat malakas ang inumin para maging epektibo. Nagmamadali ang mga pulis sa simbahan kung saan nagtipon ang mga residente ng pulo. Inaanyayahan ni Kieran ang lahat sa isang party bilang parangal kay Lisa, at masiglang umalis sila papuntang bar. Habang nagparty ang mga tao sa pulo, binibilang ni Kieran at ang kanyang grupo ang mga magagamit na armas, na kinabibilangan ng nail gun, isang laruan na baril na walang bala, flare gun, at isang water gun na plano ni Brian na punuin ng gasolina para gawing flamethrower. Mamaya, bumalik ang bartender sa kanyang tungkulin, naglilingkod ng inumin sa lahat. Ang mga taga-pulo ay nagkakasaya habang sina Lisa at Kieran ay nasa sasakyan, nagmamasid sa paligid habang bumuhos ang ulan. Uminom ng kaunti si Lisa at inamin na gusto niya si Kieran, ngunit hindi siya sanay sa pagtanggap ng mga kompesyon habang lasing, kaya humiling siyang ipagpaliban ang usapan hanggang umaga. Samantala, lumabas ang doktor, tumatawa si Kieran sa mga kwento tungkol sa kanyang yumaong asawa, na umalis lang sa kanya kaya walang trahedya. Samantala, nakita ng doktor na ang dalampasigan ay punong-puno ng maliliit na nilalang, isa sa mga ito ay kumapit sa kanyang mukha. Sumigaw ang lalaki, na narinig ni Kieran at Lisa, at agad silang pumunta sa kanyang tulong. Habang iniiwas ni Lisa ang mga nilalang, pinalaya ni Kieran ang doktor, ngunit biglang lumitaw ang isang higanteng lalaking alien mula sa likod ng bahay at nilamon ang doktor. Nagtago sina Kieran at Lisa sa sasakyan, ngunit hinawakan ito ng pusit at sinubukang alugan sila palabas. Biglang yumangay ang sirena ng pulis. Bitawan ng nilalang ang sasakyan at bumukas si Brian ng mga pinto para tingnan kung ano ang nangyayari. Nagtagumpay sina Kieran at Lisa na makasampa sa gusali. Humiling si Brian kay Smith na sindihan ang kandila sa baril na puno ng gasolina, ngunit nahirapan si Smith na gawin ito. Tumakbo ang lalaki sa labas, na naglalayong sunugin ang halimaw, ngunit namatay ang kandila sa ulan. Halos nailigtas ni Kieran si Brian. Sa puntong ito, naalala ni Brian na kailangan nilang palitan ang mga bar aisles o mauubos ang alkohol habang nagsisimulang umuwi ang mga tao. Sinubukan ni Kieran na pigilan sila, ngunit sinisisi ni Brian si Patty, sinabing siya ang nagdala ng mga nilalang sa pulo.
Nagsimula ang laban kung saan si Smith, na lasing, ay lumabas upang kuhanan ng litrato ang halimaw. Nahawakan siya ng nilalang gamit ang tentacles at itinapon siya ng malayo. Inutusan ni Kieran ang lahat na tumakbo pataas. Nakatutok ang grupo habang winawasak ng halimaw ang pader at sinusubukang makaalis habang ang mga sanggol na nilalang ay tumatalon sa bar. Nagawa ni Kieran na i-lock ang mga pinto ng hagdang bato, ngunit kailangan na niyang aminin ang lahat. Pagkatapos, nagsimulang kumatok ang lalaking nilalang sa pinto, pinaalala ni Patty na minarkahan ng babae si Kieran, kaya malinaw na gustong makipagtalik ng halimaw sa lalaki. Sinubukan ng grupo na pag-isipan kung paano haharapin ang sitwasyon, ngunit wala silang armas at hindi alam kung paano ihandog ang halimaw. Naalala ni Lisa ang loader, kung matrap nila ang nilalang at mapigilan ito sa pagbabalik sa dagat, maaari itong mamatay, ngunit makararating lamang sila sa construction site gamit ang pickup truck at ang mga susi ay nasa ibaba. Hindi makadaan si Kieran sa halimaw, kaya nag-volunteer si Lisa na gawin ito. Binigyan siya ng nail gun at ang labis na lasing na babae ay bumaba sa ibaba kung saan naglalaro ang mga sanggol na nilalang. Inasikaso niya ang ilan sa mga ito bago matagpuan ang isang bote ng alkohol at pagkatapos ay ang mga susi ng truck. Ngunit biglang pumasok ang tentacles ng alien sa pinto. Sinindihan ni Lisa ang pasporo, tumakbo, at nahulog, sinisindihan ang bar sa apoy, kasabay ng paghila ng halimaw sa kanya palabas. Gayunpaman, lumaban si Lisa at nakatakas. Naamoy ng grupo ang usok at umakyat si Kieran sa bintana habang ang halimaw ay umabot sa bubong. Nakita ng pulis ang pickup truck na pinapatakbo ni Lisa. Tumalon siya sa likod ng truck at pumunta sila sa daungan habang hinahabol ng nilalang. Nakarating sila sa construction site kung saan inanyayahan ni Kieran ang halimaw sa isang hukay kung saan nakaimbak ang mga drum ng gasolina at inihahanda ang flare gun. Ngunit hinila ng nilalang ang lalaki sa hukay. Pagkatapos, lumabas si Lisa sa loader, ngunit nawala ang kontrol niya sa makina at nahulog ito sa halimaw, na pinindot ito. Pababa, sa sandaling nakatakbo na sila, isang tentacle ang umikot sa katawan ni Kieran. Ang halimaw ay handang lumunin siya, binubuksan ang kanyang bibig, ngunit ibinuhos ni Kieran ang alkohol mula sa kanyang bote dito. Itinapon siya ng halimaw at pinaputukan ito ni Lisa gamit ang flare gun. Pumutok ang nilalang at nasunog. Kinabukasan, nagising ang mga taga-pulo na nagdadalamati na ang isang masayang gabi ay natapos na. Itinapon ni Kieran ang kanyang flask at hinalikan si Lisa. Samantalang, isang sanggol na alien na pusit ay naghahanda ng mapisa mula sa kanyang itlog sa baybayin. Ang movie ay isang mahusay na indie comedy na hindi inaasahang puno ng damdamin, nakakatawa, at kaakit-akit na may magagandang pagtatanghal, matalino na mga biro, at isang nakakagulat na romantikong subplot.